Sa Phoenix, Arizona, si Connie, isang suburban housewife, ay inaresto sa gitna ng gabi sa kanyang sariling bahay. Habang sumusuko siya ng walang laban, naalala niya kung paano nagsimula ang lahat ng ito ilang buwan na ang nakalipas. Si Connie ay isang dating 3-time gold medal winning Olympic racewalker, ngunit hindi ito ang uri ng bagay na nagpapayaman o nagpapasikat sa isang tao. Ngayon, siya ay naninirahan kasama ang kanyang asawang si Rick, isang area auditor, na may napakatensyonadong relasyon. Dahil hindi sila nagkaanak, gumastos sila ng malaki sa mga fertility treatments, ngunit sa kasamaang palad, nang sa wakas ay mabuntis si Connie, nawala niya ang sanggol. Doon nagpasya si Rick na kumuha ng traveling position sa trabaho, kaya siya ay wala sa bahay ng 3 linggo bawat buwan. Kapag nasa bahay siya, hindi niya maganda ang pakikitungo kay Connie, palaging inaalala siya na walang trabaho, na nawalan sila ng pera dahil gusto ni Connie ng maraming treatments nang handa na siyang sumuko pagkatapos ng una, at sinisisi siya sa paggastos ng sobrang pera sa kanyang obsession sa mga kupon. Totoo ang tungkol sa obsession na yon, si Connie ay nag-ipon ng mga kupon at pagkatapos ay bumibili ng mga bagay ng maramihan, itinatago ang lahat sa nursery para takpan ang mga pader at kalimutan ang kanyang pagkawala. Ang magandang bahagi ng hindi madalas na pag-uwi ni Rick ay nagkaroon si Connie ng pagkakataon na maging kaibigan ng kanyang kapitbahay na si Jojo, na may YouTube channel tungkol sa mga tips sa pagtitipid at pareho rin silang obsessed sa mga kupon. Si Jojo ay naninirahan kasama ang kanyang ina na si Josie at nahihirapan siyang makahanap ng trabaho dahil ninakaw ang kanyang identity hindi pa matagal na panahon ang nakalipas. Sa kanyang libreng oras, siya ay nagpapaligaw sa mailman na si Earl at nagbebenta ng makeup ng door-to-door na hindi rin masyadong matagumpay. Tuwing pumupunta si Connie sa supermarket, binibigyan niya ang cashier na si Greg ng dose-dose ng kupon para sa kanyang mga binili. Ito ay nagdudulot ng mahabang pila, ngunit nangangahulugan din na ang kanyang total na babayaran ay mula sa higit sa 100 ay naging 16 na lamang. Laging sinasabi ni Connie na kung aalagaan mo ang mga sentimo, ang mga dolyar ay aalagaan ang kanilang sarili. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga groceries sa mga istante, siya ay nagalit nang makita niya ang baby wallpaper sa gitna ng mga kahon, kaya nagpasya siyang kumain ng maraming cereal na parabang makakapagpagaling ito ng kanyang depresyon. Luma pala ang cereal, kaya ginamit ni Connie ang lahat ng kanyang galit para magpadala ng reklamo sa cereal company. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap si Connie ng kupon para sa libreng cereal kasama ang isang liham ng pag-apologize mula sa kumpanya. Nang pumunta siya sa market para i-exchange ito ng mayabang, ipinaliwanag ni Greg na hindi lahat ng kumpanya ay nagpapadala ng libreng kupon sa mga nagrereklamo. Ito ang nagbigay kay Connie ng ideya na magpadala ng maraming liham sa iba't ibang manufacturers, kahit walang problema sa mga produkto, na nagdulot sa kanya ng malaking pile ng mga kupon para sa libreng gamit. Ipinakita niya ito kay Jojo, na nagulat sa diskarte at sinubukan pang bumili ng kupon kay Connie dahil mas mura pa rin ito kaysa sa aktual na presyo. Ang alok na ito ang nagpaisip kay Connie na ang pagbebenta ng mga bagay na nakuha niya ng libre ay magbibigay sa kanya ng 100% profit at magiging magandang negosyo. Pagkatapos mag-search sa internet, nalaman niya na ang mga kupon ay ginagawa sa Mexico, malapit sa kanyang tinitirhan, kaya maaari silang pumunta doon at magnakaw ng maraming kupon para ibenta. Una ay nag-alinlangan si Jojo, ngunit dahil lubog siya sa utang, tinanggap niya ang tulong. Samantala sa Nevada, si Ken, isang loss prevention officer, ay ginagawa ang kanyang trabaho sa isang lokal na market. Kapag may problema ang isang cashier sa isang kupon, sinisiyasat niya ito at mabilis niyang napagtanto na peke ito. Hiniling ng manager na i-honor na lang ito dahil ang matandang babae ay matagal ng suki, ngunit tumanggi si Ken dahil rules are rules. Ang ugali ni Ken ay napakapangit kaya siya ay tinawag na masama ng matandang babae. Isang katulad na sitwasyon ang nangyari nang sumakay siya ng eroplano pa uwi. Hiniling ng isang ina na palitan niya ng upuan ang kanyang anak para makapanood ito ng landing at kumalma. Ngunit tumanggi si Ken ng mayabang, na nagsasabing ito ay mahalagang aral para sa bata. Pagdating niya sa kanyang malungkot na apartment sa Utah, sumigaw si Ken sa frustration. Kinabukasan sa Mexico, nakarating sina Connie at Jojo sa Coupon Factory at sinubaybayan ang mga empleyado at kanilang mga chef. Nagpasya silang lapitan sina Alejandro at Rosa, isang mag-asawa na lumalabag na sa mga patakaran ngunit hindi mukhang mapanganib. Sinusundan ang duo ang mag-asawa gamit ang kotse at akala nila ay ma-hold up sila, ngunit nang ipaliwanag ni Connie at Jojo na nandito sila para humingi ng tulong, sila ay tinanggap sa bahay ni Alejandro para mag-usap. Lumalabas na buntis si Rosa at napakaliit ng kanilang sahod, kaya madali para kina Connie at Jojo na mag-alok kung magnanakaw ang mag-asawa ng mga kupon para sa kanila, ibebenta nila ito sa biyese at ibabahagi ang parte ng kita. Hindi sigurado si Alejandro, ngunit pinilit siya ni Rosa na gawin ito para sa kanilang magiging anak. Hindi mahirap gumawa ng plano, ang factory ay nahahati sa printing, kung saan nagtatrabaho si Alejandro, at redemption, kung saan nagtatrabaho si Rosa. Karaniwan, hindi alam ng bawat panig kung ano ang ginagawa ng isa't isa, at sa bawat kupon na kanilang iniprint, mayroong ekstrang dapat sirain. Ngunit maaaring ipadala ni Alejandro ang mga ekstrang ito kina Connie at Jojo kapag nagdi-distribute ang kanilang mga truck sa BSA. Walang problema sa border dahil makikita lang nila ang isang kahon ng mga kupon, hindi isang illegal na aktibidad. Pagkaraan ng ilang araw, nakuha ng duo ang kanilang unang kahon ng mga kupon, kaya gumawa sila ng simpleng website para ibenta ang mga ito at i-promote ito sa channel ni Connie. Mabilis na naging matagumpay ang kanilang negosyo, na nagdulot sa kanila ng malaking kita, ngunit napansin din ito ng mga supermarket. Nakatanggap si Ken ng dose-dose ng liham at tawag mula sa mga manager na nagrereklamo tungkol sa perang nawawala sa kanila. Kaya sinimulan niya ang masusing investigasyon hanggang sa mahanap niya ang credit card number sa likod ng isa sa mga transaksyon gamit ang mga kupon na ito. Pagkatapos ng 11 araw ng trabaho, pumunta si Ken sa bahay ng housewife na gumamit ng kupon na ito at nalaman ang tungkol sa website na nagbebenta ng mga ito na napromote ng isang babaeng itim sa YouTube.
Nang bumalik si Ken sa opisina at buksan ang website, nakita niya ang motto, kung aalagaan mo ang mga sentimo, ang mga dolyar ay aalagaan ang kanilang sarili. Bumalik sa duo, nagalit sila nang malaman na na-freeze ang kanilang PayPal account dahil masyadong mabilis ang pagpasok ng pera. Para ma-unfreeze ito, kailangan nilang patunayan na lehitimo ang kanilang negosyo. Hindi nila alam kung paano ito gagawin ng maayos, kaya sa kanilang desperasyon, nagpasya silang makipag-ugnayan kay Tina, isang kilalang hacker sa dark web. Sinabihan sila ni Tina na mali ang pag-promote nila ng hayagan dahil madaling masusubaybayan ito pabalik sa kanila, kaya pagkatapos burahin ang mga video ni Jojo, ipinaliwanag niya na kailangan nila ng front para sa kanilang negosyo para malinis ang pera, kukuha sila ng mga peking bank accounts, at isang stash house para magtrabaho. Dapat din silang maghintay ng 6 na buwan bago gastusin ang pera para mawala ang lahat ng koneksyon sa kanilang tunay na mga pangalan. Pagkatapos sumang-ayon na bibigyan si Tina ng isa 0% para sa kanyang tulong, binigyan niya sila ng isang espesyal na encrypted USB stick para itago ang kanilang mahahalagang file. Salamat sa mabilis na pag-isip ni Tina, walang naiwang baka sa internet para sundan ni Ken. Pumunta siya sa DIE at sinabihan siyang imbestigahan ito, ngunit sa totoo lang, tinawanan lang ito ng DIE dahil para sa kanila, walang kwenta ang problema sa mga kupon, kaya ibinigay nila ang kaso sa pinakamababang desk worker na si Albert. Dahil wala siyang mas magandang gagawin, tinanggap ni Albert ang kaso. Sa paggawa ng cosmetics brand ni Jojo bilang cover at mga peking ni Tina, lumago muli ang coupon scam bilang isang napakalaking negosyo habang nag-iwan si Ken ng mensahe sa DIE araw-araw. Pagkaraan ng 6 na buwan, handa na ang doon na gastusin ang kanilang pera, ngunit naalala nila na marumi ito ayon kay Tina, kaya kailangan muna nilang linisin ito. Naalala ni Connie ang isang kwento ni Rick tungkol sa isang kliyente niya, kaya nagpasya siya na kailangan nilang bumili ng maraming mamahaling bagay para ibenta sa ibang pagkakataon at ang pera mula sa mga benta ay ituturing na malinis. Pagkatapos kumbinsihin ang lahat ng bangko na bigyan sila ng pera at cash para mag-hire ng mga tao para sa kanilang cosmetics business, nag-shopping sina Connie at Jojo ng napakamahal, bumili sila ng sports cars, bangka, private plane, at kahit mga baril. Pagkatapos, nagpunta sila sa Las Vegas, kung saan tinalakay nila ang kanilang mga plano sa hinaharap. Babayaran ni Jojo ang mortgage ng kanyang ina at gusto ni Connie na subukan muli ang fertility treatment. Samantala, nakatanggap siya ng tawag mula sa DIE na matagal niyang hinihintay. Ipinagbigay alam ni Albert na wala siyang magagawa sa internet dahil tinanggal na ng isang eksperto ang lahat ng cookie trails. Ngunit dahil ang mga kupon ay ipinapadala sa pamamagitan ng regular na mail, makakahanap siya ng taong makakatulong. 2 araw ang nakalipas, nakilala ni Ken si Simon, isang postal inspector. Tinanggap ni Simon ang kaso at hiniling kay Ken na mag-order ng ilang kupon mula sa website para masuri nila ang sistema. Nang dumating ang sobre pagkalipas ng ilang araw, napansin agad ni Simon na ang sobre ay galing sa Kansas, ngunit sa totoo ay galing sa Arizona dahil sa mga espesyal na numero sa online stamp. Pupunta siya sa Phoenix sa lalong madaling panahon at sumang-ayon na isama si Ken dahil kilala na niya ang lahat ng supermarket sa lugar. Bumalik kay Connie, nagpa-appointment siya sa fertility clinic at isinama si Jojo para suportahan siya dahil hindi niya sinabi kay Rick na gagawin niya ito. Sinabi ng doktor na ito na ang huling pagkakataon niya, kaya nagpasya si Connie na gumamit ng donor sperm sa halip na kay Rick. Nang gabing iyon, nakipag-ugnayan ulit si Tina para malaman kung saan napunta ang lahat ng pera at nagalit nang malaman ang kanilang dahilan dahil hindi nila naintindihan ang punto sa pamamagitan ng cosmetics brand ni Jojo. Nalinis na nila ang pera. Ngayon, kailangan nilang ibenta ang lahat ng kanilang binili at ibalik ito sa bangko ng paunti-unti araw-araw. Nang bumalik si Rick mula sa kanyang pinakabagong business trip, napansin niya ang bagong na binili ni Connie, kaya sinabi niya na nakakuha siya ng sales job at hindi na siya gumagamit ng mga kupon. Labis itong ikinatuwa ni Rick na tinawag siyang bagong asawa, na lalong nagpapatibay kay Connie na ituloy ang treatment gamit ang donor sperm. Samantala, sina Ken at Simon ay nag-interrogate sa lahat ng cashier sa lugar, nagtatanong tungkol sa mga suking obsessed sa mga kupon. Nang makarating sila kay Greg, nakuha nila ang impormasyong kailangan nila, hindi niya alam ang pangalan ni Connie, ngunit binigay niya ang kanyang deskripsyon at binanggit ang motto niya tungkol sa mga sentimo, na naalala ni Ken na nakita niya sa website. Kinabukasan, pumunta sila sa lokal na post office para tanungin kung may nakakaalam tungkol sa isang babaeng blonde na mahilig sa mga kupon. Walang nakakaalala kay Connie, ngunit nang marinig nila ang salitang key coupons, sinumbong nila si Earl dahil palagi niyang pinapanood ang saving tips ni Jojo sa YouTube. Bumalik sa duo, nahihirapan silang ibenta ang lahat ng kanilang gamit sa eBay dahil napakarami nito. Nang pumunta sila sa isang cave para uminom, nakilala nila ang 2 lalaki mula sa isang gun club, kaya binigyan nila ng address ng club at binisita ito kasama ang lahat ng kanilang mga baril para ibenta. Gumawa si Jojo ng magandang sales pitch, ngunit tumanggi pa rin ang leader na bilhin ang mga ito, kaya sumang-ayon ang duo na bigyan sila ng malaking diskwento kung bibilhin nila ang lahat at natapos ang deal. Sina Ken at Simon ay nag-interrogate kay Earl ng pribado, ngunit tumanggi siyang magbigay ng impormasyon. Nang palayain siya, pumunta siya sa bahay ni Jojo. Doon, nag-iwan siya ng isang note sa isang sobre na nakabalot bilang regular na mail kasama ng mga bayarin na kinuha ni Josie nang hindi nauunawaan kung gaano ito kahalaga. Ang hindi alam ni Earl ay sinusundan siya ni Ken at Simon at ngayon ay magsasagawa sila ng surveillance sa labas ng bahay hanggat kailangan nila.
Gabi na nang umuwi si Jojo at napagtanto ng mga lalaki na ito ang babaeng itim na nakita ng housewife sa YouTube video. Nang lumabas si Jojo sa kanyang kotse at sumayaw sa gitna ng kanyang driveway para ipagdiwang ang napakagandang deal na nagawa niya kanina. Kinabukasan ng umaga, na-distract si Jojo sa isang away kasama si Josie at hindi pinansin ang mail kaya nagtungo siya sa stash house gaya ng dati. Sinusundan siya ni Ken at Simon at nakita rin nila si Connie na napagtanto nilang siya ang blonde na inilarawan ni Greg. Tinipon ni Simon ang iba pang postal inspectors para simulan ng maayos ang operasyon, at ngayon na mayroon na silang karagdagang detalye, madali na para sa kanila malaman ang mga pagkakakilanlan ni Connie at Jojo, lalo na nang ipakita nila ang larawan kay Greg at kumpirmahin niya ito. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jojo, kaya matapos tingnan ang kanyang ina, nagtungo siya sa kusina para kumuha ng merienda. Doon niya sa wakas natagpuan ang note ni Earl na nagmamadali sa kanya na umalis sa bayan. Ngunit huli na ang lahat, dumating si Simon kasama ang kanyang mga tauhan at inaresto sina Connie, Jojo, at Josie. Matapos raidin ang kanilang mga bahay at stash house, lumabas sa balita ang pag-aresto, at nagulat si Earl nang makita ang mukha ni Jojo sa Ray. Nang magsimula ang mga interogasyon, mabilis na sinabi ni Rick at Josie na wala silang kinalaman dito at sumang-ayon na makipagtulungan sa mga otoridad. Sinubukan ni Jojo na magpanggap na inosente at kunwari hindi niya alam ang pinag-uusapan nila, ngunit natagpuan nila ang kanyang mga video sa kanyang computer. Sa kabilang banda, inamin ni Connie ang kanyang krimen, ngunit nagulat siya nang malaman na maaari silang makatanggap ng 40 taon hanggang habang buhay na parusa dahil sa pandaraya. Kung tatanggapin niya ang buong responsibilidad sa pagsisimula ng lahat, mas magiging magaan ang parusa kay Jojo, kaya tinanggap ni Connie ang deal. Pinakawalan si Jojo sa bail, akala niya si Josie ang nagbayad, ngunit si Earl pala ang nagbayad na naghihintay sa kanya sa labas na may mga bulaklak. Sa kasamaang palad, hindi sinuwerte si Connie, bumisita lang si Rick para pagalitan siya at tumangging magbayad ng bail, kaya humingi si Connie ng diborsyo. Nagpatuloy ang investigasyon at nasubaybayan ng mga inspektor ang mga kupon pabalik kina Alejandro at Rosa, ngunit nang matuklasan nila ito, nawala na ang mag-asawa. Dahil lumamig na ang bakas, hindi na sila hahabulin ng gobyerno ng Mexico. Kumuha si Connie ng isang mamahaling abogado at naging tamang desisyon ito. Sa araw ng paglilitis, kinumbinsi ng abogado ang lahat na ginamit lang ni Connie at Jojo ang isang loophole, tulad ng ginagawa ng mga korporasyon. Nagtagumpay ang kanyang taktika at nakatanggap si Jojo ng 0 araw sa bilangguan kasama ang 1 taon ng probation, habang si Connie ay nakatanggap ng 11 buwan sa bilangguan na may posibilidad ng parol. Hindi nasisiyahan sina Simon at Ken sa resulta at humingi sila ng paliwanag sa state attorney na nagpaliwanag na pinagbigyan ng hukom ang mga babae dahil hiniling ng mga brand sa mga kupon na maging mapagbigay para maiwasan ang masamang publisidad. Para sa mga megakorporasyon, ang 80 milyong dolyar na nawala sa scam ay parang barya lang. Ngayong tapos na ang kaso, kailangan ng umalis ni Simon, ngunit bago iyon, sinabi niya kay Ken na siya ay isang mabuting tao at masaya siyang nakasama siya, ngunit kailangan niyang bawasan ang kanyang pagiging masungit. Habang lumilipas ang mga araw, nagbago ang buhay ng lahat. Nagsimulang maging mas mabait si Ken, gumagawa ng mga eksepsyon para sa mga matandang suki na may peking kupon, at sa wakas ay naglakas loob na gumawa ng profile sa isang dating api. Nakuha ni Connie ang diborsyo na gusto niya at naging matagumpay ang fertility treatment, kaya ginugol niya ang kanyang mga buwan sa bilangguan na may malaking buntis na tiyan. Kinukuha ng mga otoridad ang karamihan ng kita mula sa scam, ngunit sa kabutihang palad, hindi nila pinansin ang mga kahon sa nursery na akala nila ay pagkain lang, kaya nasagip ni Jojo ang mga kahon. Alam niyang nagtatago ng pera si Connie sa loob ng mga ito. Matapos magkatuluyan ni Earl, sila at Jojo ay lumipat sa Montenegro, isang non-extradition country, para magsimula ng bagong scam sa ilalim ng isa pang cosmetics brand. Naghihintay kay Connie na sumama sa kanila kapag siya ay pinalaya na para magtulungan ulit sila.